when the world goes against us and we find ourselves alone. Nindot kayo bation that we have the encouragement from God. Like this one, the Lord stood near Paul. Happy Sabbath. Salamat kayo, Brother Kapada, sa imong pagpaila-ila sa kuha. O nagpasalamat sabta sa nindot nga mensahe sa awit. Kato actually usa ka pangutana, no, sa kada usa sa tua. And I just hope that that song has somehow stirred, no, something in us. Nga nangutana kato kung naila na jud ba nato si Jesus Christ. Kay siya jud ang importante o kinahanglanon nga mailhan nato sa tibuok nato nga kinabuhi. Amen? Nagpasalamat sabko sa patient kaayo nga pag-invite o paghulat sa akuan ni Brother Ben. No? Ingon niya, Pastor, pwede ka makabisita dinhi sa may lipata o niya maka-speaker sa Divine Worship. Ingon ako sa iya ha, pwede, Ben, nga makahulat sa kay daghan pa mga appointments kay bag-ugod. So, nianhira ko dinhi sa may CPOC office katong February lang this year. Kay ang constituency meeting nato dinhi, November 2021. Unya, ang amo ang president, kay gipili siya dinhi nga executive secretary, gipili gihapon sa didto pag constituency meeting sa MOA pagka-December ato sa 2021 as president didto sa West Visayan Conference. Actually, tulo gihapon mi gipili. Siya nga president, ako nga secretary, unya ang treasurer. So gipili sa didto, unya gipa-decide siya, ingon niya, ma-decide daw ang committee. So ang committee nag-decide nga hawiran siya. So nagpabilin sa didto, unya katong February, karong tuig, na ay first executive meeting din sa tua sa CPUC, unya gipili ninyang inyong alagad, no? Si Pastor Makirang, gipili man, ingon ni Pastor Barliso, mag-prepare ka kay basi unya nga motungha ang imong pangan sa committee o nagminatuod jud, no? Nga nitungha ang ako ang pangan. Unya, di ko kamao kung unsay ako ang buhaton kay wa na may committee nga muhawid sa kuha. Kay wa na may constituency meeting, unya ingon ako sa Ginoo, ikaw na lang bahala sa kuha. No, daghan kaayo kog fears, daghan kaayo kog bisan patawaron ra ko sa ato ang Ginoo, no. Daghan kaayo kong mga doubts kay wa jud ko naghunahuna niini, wa jud ko nangandoy niini, wa man gani ko nagampo niini. Ang ako ara nga giingon sa Ginoo sa time sa constituency meeting namo didto nga kun asa siya mo lead sa kuha, mo guide sa kuha, mo sunod ra ko sa iya. Unya nahitabo man nga gilid man o gi-guide niya ako dinhi, so wa jud ko'y rason nga mo hindi siya, Brother Kapada. And so here am I. So thank you kaayo sa invitation og nalipay ko og nagpasalamat uban sa ako ang asawa to asa dito, Brother Kapada. Tuwa dito ako ang asawa sa likod. O ako ang anak, nalipay mi nga kauban mi dinhi. Actually, nakaadto na ako dito sa Leyte, nakaadto na ako sa Samar, nakaadto na ako sa Romblon. Last week actually I was in Romblon. O karon ingon ako kang Brother Ben karong Sabaduha, basi kun pwede diha ko kay pagka next week tuan na pud mi sa Boracay, maadto ka dito, Brother Kapada. ASI man to, convention. So, ingon ako karon lang gid nga Sabado, kung naapay Sabado nga bakante, siguro layo pa to, no? Layo pa. So, ingon niya, try na ako, Pastor, nga ma-arrange o nagpasalamat ko mga kaigsunan nga gihatag ninyo kining kahigayonan, no? Nga manag-uban ta dinhi sa tuang pagdayeg sa tuang Ginoo karong adlaw. Ingon akong kang Brother Kapada ganiha, nakaanhin ako dire kay katong siguro mga 2010 or 2009, nag-eskwela man mi dinhi sa LMS, sa Masteral, sa Theology, sa Ayas. No? Unya, nakaadto mi dinhi, kauban ang amo ang professor judato, katong ngilngig kayong professor namo, katong si Kim Papayano, kung nakahinumdum mo ato, nga nagpaila-ila siya dinhi sa tua nga siya, ang apuan niya mauto si
si Alexander the Great, kung nakahinumdo mo ato. So, ngilingig ka itong professor, pero karon wa na siya nag-professor, nag-church pastor to siya sa Cyprus. O daghan kayo siya mga write-ups diha nga gipublish sa ato ang Ministry Magazine o sa ato ang Adventist World. Pero lately, wa na ko'y balita siya. Pero last katong before year 2020, nag-publish pa siya og mga articles sa ato ang magazine. Pero karong 2021 o 2022, wa na ko nakakita. Pero choose siya nga mag-serve sa ato ang church as church pastor ngadto sa may Cyprus. Mao nang last nga nadunggan ako siya. So nakaanhimi din kauban sa ako ang mga classmates, siguro mga 5 o kung 6 ka buok, kay ang grupo man god gikan sa West Visayan Conference, murag 5 unya na ami kauban sab nga from NOC. So nakaanhin ako din unya kaniadto murag di pa jud natapos kini, no? Og murag diha ta nagtipon ato. Og fresh kayo sa akong memory ang Lipata Church. Og nalipay ko nga pag-invite sa kuan ni Brother Ben nga ingon ako makabalik sab ko pud ko sa Lipata Church o nya makakita ko sa inyo ha. Siguro I just know kung naa na mo adto dinhi sa time nga nagbisita mi. Pero ang klaro kaayo sa ako ang memory kining si Brother Kapada kay siya mang leader diri. So salamat kaayo nga gitagaan ko ni ining kahigayunan og nalipay jud ko sa Ginoo nga manag-uban ta ni ining kabuntagon. Karong buntaga, simple kaayong ato ang study, ato ang sermon. Na-focus kini sa Acts chapter 23 verse 11. Usara ka teksto. Og gitaytulan nato kini may uluhan, take courage. Acts 23 verse 11. Nag-ingon din the following night, the Lord stood near Paul and said, take courage. As you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. Kung tanawon nato sa pinadayag nga version, translation sa atuang Cebuan, nag-ingon sa dinhi, og sa pagkagabi ni ana, ang Ginoo mitungha kaniya og miingon, sumalig ka, kay maingon nga nang himatuod ikaw kanako sa Jerusalem, kinahanglan nga mang himatuod usab ikaw didto sa Roma. So this is actually the statement given by the Lord to Paul during when the time he was in prison. Naa siya sa prisuhan. Gipadasig siya sa Dios, gipalig-on siya sa Dios, ingon sa Dios sa iyaha, ingon sa Ginoo sa iyaha, kapariha nga ikaw nagpanghimatuod sa akua sa Jerusalem, mausab na ang imong buhaton ngadto didto para sa akua sa Roma. Nakamao ba mo mga kaigsuonan kung unsay background ani? Gusto nako nga ang background ani nga ato ang masabtan nga kini actually nag-revolve kini siya sa statement ni Paul dinhi sa Acts chapter 19 verse 21. Kung nahinumduman nato nag-ingon dinhi si Paul, ingon niya, after all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem, passing through Macedonia and Achaia. After I have been there, he said, I must visit Rome also. Ingon din sa Cebuan, ug unya tapos ni ining maong mga hitabo, gilaraw ni Pablo diha sa espiritu ang pag-agi sa Macedonia ug sa Achaia ug sa pag-adto sa Jerusalem nga nag-ingon, gikan didto referring to Jerusalem, kinahanglan sab nga duawon nako ang Roma. Ngano man nga nakaingon si Paul niini? Ha? Ngano man nga nag-ingon si Paul nga from Jerusalem mo adto siya didto sa Rome? Nga naman, kay kung atong tanawon dinhi, makita na ito mga kaigsuonan, nga this statement actually was given by Paul soon after he finished his done with his third missionary journey. Nakahinumdum ang mga kaigsuonan?
Pila ka missionary journeys ang gibuhat ni Paul, kung asa siya moadto, muwali siya dito, unya pagwali niya magpatukod sa simbahan, moadto sab siya dito sa unahan, magwali sa dito, patukod, patindog og simbahan, unya adto sa dito, patukod og simbahan, pagkahuman sa wali, adto pod siya dito. So daghan kaayo mga churches ang iyahang ang iyahang gipatindog og makita naton nga everywhere Paul goes to preach, his preaching actually would always conclude in building churches. Nakita ninyo kana? Mao kana ang missionary journeys ni Paul. O kung atong tan-awon dinhi sa ato ang Bibles, mga kaigsuonan, makita naton nga naay tulo ka mga missionary journeys si Paul. Ang first missionary journey niya, ingon sa mga Bible scholars, nagspan kana og mga 3 years from AD 46 to AD 49. Ang record na diha makita naton sa Acts chapters 13 and 14. Og ang second missionary journey katong gibuhat niya AD 50 to AD 52, na diha ang record sa Acts chapter 15 verse 36 to chapter 18 verse 22. Og ang third missionary journey niya na diha gibuhat niya sa AD 53 to 58 nga gi-record sa Acts chapter 18 verse 23, then move forward to Acts chapter 21. So makita naton nga naa siya ay tulo ka mga missionary journeys. Og ang Acts chapter 19, no? Dinhi sa ato ang text ko nga makita diha sa ato ang screen ron sa verse 21. Nag-ingon si Paul, pagbalik nako sa Jerusalem, muadto sab ko didto sa Roma. Ngano nga Roma jud? Ngano nga di na siya, wa siya niingon nga muadto pud siya sa ubang mga lugar. Kay kung ato ang tanawon dinhi ang background nga si Paul mag-adto didto og magwali sa mga cities. Kung asa man ang center of civilizations at the time, kanang mga metropolis, kanang daghan diha, mutapok ang mga tao gikan sa laing mga dapit, no? So mutapok diha, unya na ay business center diha, muwali na siya diha. Pagwali niya diha, magpatindog na siya og church kay daghan mga convert. So makita na to nga mawali siya diha. Og ato ang makitaan nga ang iyahang giwalihan permi kana mga business centers, kanang mga towns, kanang mga cities, di siya magwali ngadto sa mga sa mga barangays ngano man kay ang plano ni Paul nga kining gipatindog nga mga churches diha sa sentro, mauna kini ang mawali sab aron nga mo mag-spread. Ha? Mukatag, no? Aron mukatag ang mensahe sa mayong balita, no? Ang mensahe unya daghan sab nga matagaan og opportunity nga mga luwas diha kang Jesus Christ. Pero ngano nga Rome? Because according to the many scholars nga kun ato ang basahon ang ilang gisuwat, makita naton diha nga wa na may mga sentro nga pwede pawalihan si Paul. Kay tanan nga mga sentro nga mga lugar kaniadto iyaha na nga nawalihan onya napatindugan na og mga churches. Ngano nga Rome? Kay kun ato ang tanawon dinhi, ingon for example sa usa ka Bible scholar, ingon niya ang iyahang pag-adto dito sa Rome, this is going to become the apex of his ministry. Maoning pinakatumyan, maoning pinakataas, maoning pinaka-greatest goal and objective sa iyang ministry, katong Rome. Kay nga naman, because during that time actually, Rome was what? Ruling the whole world. So kung maingon ta og center of the civilization of mankind, ang Rome kaniadto. Siguro sa to ang panahon karon, siguro Amerika, no? Kung sa Asia, siguro China, di ba? Mauni ang naggahom, nagrule sa tibuok kalibutan ang Rome. Og ingon ni Paul, muadto ko dito. And just try to imagine kung atong tanawon diha ang next verses, daghan diha nga mga giingon nga ang mga kaigsuonan lagi di sila lagi gusto nga muadto dito si Paul. Because going to Rome at this time actually means that Paul was risking his life. Risgo kayo. Risgo kayo. Pero ingon ni Paul, muadto ko dito oy. Muadto ko dito. O before siya makaadto dito sa Rome, mobalik siya sa Jerusalem. Moagi siya sa Jerusalem. O ato ang makitaan diha, no?
Nga pag-agi niya sa Jerusalem, kung tanawon naton ang Acts chapter 21 verse 17, giunsa siya, gi-welcome siya sa mga kaigsuonan. Ug ang following verses from 17, 18, 19, makita naton diha nga ang elders sa church at the time sa church at Jerusalem. Nakahinomdom mo kung kinsang church elder? Si James. Si Santiago, ang church elder, nag-welcome kang Paul ug happy kaayo sila nga niabot na si Paul gikan sa iyahang mga missionary journeys. But a day later, kung atong tanawon diha, from verse 22 down to the whole chapter of chapter 22 and then part of chapter 23, makita nato nga murag nagbag-o, nag-change, nag-usab ang atmosphere. Ngano man, kay naay nitungha nga mga zealots. No? Kanang mga silos, mauna ang naghimo og saad sa ilang mga kaugalingon nga bisan ihalad nila ang ilang kinabuhi ngadto sa church, buhaton nila aron madipinsaan ang tinindugan, binarugan sa church. Kining mga silos, nagtudlo man gud ni sila nga kinahanglan jud aron nga ma-member ka sa katawuhan sa Dios as Jews. Kinahanglan nga ma-circumcise ka. Ha? Og si Paul, gikan sa dito, nagminister sa mga hintil, og kato mga Gentiles, gipang baptize to, na-convert to sila, nga wa joy record, nga gi-circumcise. So na ay unsa, tension, og kining mga silos, makita nato, gi-accuse nila si Paul of being disobedient. To the what? To the church. Ha? Nga si Paul, nasadaan tungod kay wa na siya nagtuman sa balaod sa church. Nga aron nga mabilong ka sa community o Jewish community of faith, kinahanglan nga i-circumcise ka, pero naanay mga Gentile converts nga nag-join sa community of faith without undergoing the rite of circumcision. So nahinumduman na nato ng issue diha. Og ato ang makita diha that Paul actually was falsely accused, and later on he was dragged out of the temple and of the city in the attempt of killing him. And later on nakita naton that he was illegally bound, beaten, smitten, and put in chains. Gikadinahan o gibutang sa prisuhan. And while he was there, imprisoned, makita naton diha, kining statement din sa verse 11, maoning aton key texts. And this is the focus of our study. Ingon diha sa verse 11, the following night, the Lord stood near Paul and said, "Take courage. As you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome." What does the phrase "take courage" mean? Unsay kahulugan ani? Unsay significance ani sa sitwasyon ni Paul? Paul actually was very excited. He was very enthusiastic, no? To really go to Rome. Pero wa pa siya nakaabot dito, naana siya sa prisuhan. And while he was there, ug ingon sa usa ka Bible scholar, his situation there actually was very sad and forlorn because he could have felt defeated. And not only defeated, he could have felt frustrated. No? Suluoy kaayo si Paul dito. Nag-inusara, but amidst his loneliness, the Lord stood near him to encourage him. Tanawan ninyo mga kaigsuonan, ang giingon din the Lord stood near Paul and said, "Take courage. As you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome."
Ang una nga gusto nako nga to ang masabtan dinhi, that the Lord stood near Paul. The Lord stood near Paul when the church did not. When the church leaders did not. When his fellow Jews did not. Nakita nyo ka na mga kaigsunan? Sometimes, naatay mga decision, naatay mga lihok nga gibuhat nga murag dili acceptable sa majority sa tuaon niya sila mismo. Murag mubabag sa tuang mga plano. Sila mismo mag-discourage sa ato, mag-frustrate sa ato. Na ay mga sitwasyon nga mahitabo sama ni Ana. Like Paul. He was really, looking forward to going to Rome. Because Rome is actually not just a bustling business center, but Rome at this time is also a potential for evangelism. A potential place for evangelism. Pero naay ni babag. O gato ang makit-an dinhi mga kaigsunan, subo kaayo ta nga mahibalan kini nga ato ang masabtan kini nga ang nibabag actually kaniya dili sab lahi kaniya kundi kauban niya church leaders bisan pa ang mga fellow Jews. And when Paul was in this situation, they did not stand for Paul. Pero mga kaigsunan, ang nindot nga gusto nako nga ato ang masabtan dinhi. When the world goes against us and we find ourselves alone, nindot kaayo paminawa, nindot kaayo bation that we have the encouragement from God like this one. The Lord stood near Paul. Gusto ba ta mga kaigsuonan nga to ang bation kanang close nga presence sa to ang Dios? Nga close siya kaayo sa to Mag-involve ta sa buhat. Nalipay kayo ko makadungog kang Brother Kapada nga naamoy mga gitanom na nga mga churches, umpisa pa kaniadto. No? In other words, kining Lipata Church is really a church that produces many other churches. And we are so happy for that. No? Nga kining church, nag-produce siya og disciple-making churches. Lipay kaayo taniana. Og gusto pa ko magpaminaw sa inyong mga miraculous stories. Di ko motuo nga walay mga miraculous stories. Nga sa time nga mag-produce mo sa inyo ang mga kaugalingon, ngadto sa uban, nagtuo ko mga kaigsuonan niya, daghan dihag mga nindot nga mga stories of faith. Stories nga naay reassurance sa ato ang wala ta nag-inusara, nga kauban nato ang ato ang Ginoo sa pagbuhat nato sa iyang buhat. Amen? Mao ni. So kung gusto nato nga ma-feel nga duol kaayo siya sa tua, magbuhat ta siyang buhat. Unsay ingon Ellen White? God might have committed the message of the gospel and all the work of loving ministry to the heavenly angels. Kung tani, dito na lang niya gituno sa mga anghel o niya, mga manulunda, sila na lang mabuhat ani. No? He might have employed other means for accomplishing His purpose. Mahimo sab nga gamit siya ubang mga pamaagi, dili lang kita aron nga matuman ang iyang katuyuan. But in His infinite love, He chose to make us. Kinsay iyahang gipili? Kita man. Wa siya nagpili sa paggamit sa ubang mga pamaagi. Kita man ang iyang gipili. He chose us. He chose to make us co-workers with Himself, with Christ and the angels, that we might share the blessing, the joy, the spiritual uplifting. Ngano man nga gibuhat niya kita nga mangin co-workers with God, with Jesus Christ and with angels, so that we can also share in the blessing, the joy, and the spiritual uplifting. Tanawan ninyo kining next phrases. Which results from this unselfish ministry. We are brought into sympathy with Christ through the fellowship of His sufferings,
So naakitay sufferings, naakitay difficulties. The road is not going to become easy for us as we go out there, no? Chanting, singing, shouting, I will go. Di ba? Maunang atong gibuhat. Musangyaw ta, musinggi tag, I will go. But the road ahead of us, as we do this, is not going to become easy. No? Because we are going to be brought into fellowship with Jesus Christ, and not just with Him, but also with His sufferings. Every act of self-sacrifice for the good of others strengthens the spirit of beneficence in the giver's heart, allying him more closely to the Redeemer of the world. Nakitaan nyo ka na, mga kaigsuunan? Kitaan nyo ka na kanang last sentence diha, last phrase diha? Kung mauni ang atong gibuhat, mo engage ta niining unselfish loving ministry. Di ba nga atong pagwali, unselfish man eh, loving ministry man eh. Ngano nga muwali ta diha? Kay nahigugma tay sila nga di nato gusto nga sila pag anhin ni Jesus Christ, dili sila andam. And because we love them and we want them, because we love them, we want them to also what? Be saved in Jesus Christ when He comes. That's why we what? We preach. Mauni nga atong gibuhat. Musangyaw to mo, I will go ta permi. Ha? Mauni nga I will go ta permi. Na atay daghan kaayo mga buhat nga ang iyahang tumoy ni ana evangelism. Mao jud na ang atong buhat, mao na kita. Mao na ang atong identity, mao na ang atong mission, mao na ang atong kinabuhi. Kinabuhi nga muwali. Og sa panahon nga gibuhat nato kini unsay pasalig ni Ellen White dinhi sa tua, we ally ourselves more closely to the Redeemer of the what? Of the world. Nakit-an nyo kana? So, ang daghan nga mga stories, kung asa ato ang makit-an nga ang Dios duol kaayo sa iyahang mga katawhan, maunang mga stories nga asa ang iyahang mga katawhan nagbuhat sa iyang buhat. Mauning nahitabo din kang Paul in his humanity, no, sa iyang pagkatawhanon. Si Paul, possibly nagunahuna nga nagunusara siya at this time ngadto sa prisuhan. But he was not alone. Because the Lord stood near him. Kaya ang Ginoo naa jud kauban niya. Ang first, nga ito ang makit-an din nga statement, nga giingon sa Ginoo diha kang Paul, when he felt that he might have been discouraged, no? He might have been dejected, no? He might have felt that he was defeated. Ang una jud nga nadunggan niya gikan sa Ginoo mao nga ang phrase nga take courage. Nahibulong ko ngano nga ang translation, tanan nga translation sa Cebuano niini is sumalig ka. Pero sa Ilonggo, lahi man. Take courage actually means magpakabakod ka, magpakaisog ka, magpakaligon ka. Ilonggo na. Pero dinhi sa Cebuan, sumalig ka. I don't know ngano nga maunang iyahang translation. Pero, basta mauna, take courage ang ingon sa Ginoo. O kining phrase nga take courage, nakamao ba mo kung kinsa permi ang mugamit nini sa ato ang Bible? Kining phrase nga take courage, ato ang makitaan nga kining phrase, gigamit permi ni Jesus Christ. So katong nitindog dito nga Ginoo sa iya, walay lain kato kundi si Jesus Christ mismo. Na hinumduman ninyo ang Matthew chapter 28. Katong Great Commission. Unsay ingon ni Jesus Christ? And lo, I am with you always, even to what? To the ends of the world. No? So, as we go to preach the gospel message, mga kauturan, we are not alone. Because we have somebody who is going with us. And the greatest comfort is that for us to know that that somebody
is no one else, no other else, but Jesus Christ Himself. Kay mao na iyang promise. Siya mismo man nagkauban sa tua. Di ba? Tanawan ninyo mga kaigsuonan. Kining phrase, ingon ako ganiha, this phrase actually is solely, no? Kang Jesus Christ lang jud ni nga statement. This is solely attributed to Jesus Christ. Nahinumduman naton ang istorya diha sa Matthew chapter 9 verse 22. Hinumduman nato to katong bayhana dito nga naitagas og dugo for 12 years, nga girigla siya for 12 years. Just try to imagine kung unsa nga stress ang anaa sa iya. Unya, nakadungog siya about Jesus Christ. Nakadungog ra siya. Pagkadungog niya about Jesus Christ, nagtuo dayon siya nga si Jesus Christ mao ang tubag sa iyahang panginahanglan niining panahona. Unya, niadto sa dito duol kang Jesus Christ. Kay daghan man ang magsunod-sunod kang Jesus Christ because during this time, Jesus Christ actually has become the heartthrob of the society. Famous na si Jesus Christ because wherever He would go, we can always see that Jesus Christ would what? Spread life, spread joy, would spread hope to everyone. So daghan kaayo mga taong madugok diha kang Jesus Christ, mutapok diha kang Jesus Christ, og nianha dihang babayi, girigla og 12 years, grabe na jud ang iyang desperation sa iyang kahimtang. Unya nagingon siya, maol na gyud ni siguro ang ako ang last hope. Og ang iyang gibuhat, gihikap niya ang hem no sa bayo ni Jesus Christ. And immediately naunsa siya? Nag-ayo siya. Nangutana si Jesus Christ, who touched me? Ingon sa iya mga disciples o Jesus Christ, naunsa man ka? Daghan lagi kaayong mga tao nga nitapok diha kanimo, nya ang mga utana ka kung kinsang nag-touch sa imo ha. Pero kay gibati man ni Jesus Christ nga naay gahom nga nigawas iya ha. Nadunggan man sa babae. Nga nungutana si Jesus Christ as to who touched Him. Gihadlukan katong bayana. Kay nasinatian sa babae nga na ay powerful jud nga iyahang gibati nga immediately nag-ayo siya. So, hadlok ayo siya, nagkurog siya sa kahadlok. Pero ang iyahang emphasis ni Ana diha sa Greek, Jesus Christ actually kept looking for her. Bisan nga giliskari si Jesus Christ sa iya mga disciples, si Jesus Christ actually padayon niya nangita sa iya ha? Og nakit-an siya. Kung naatay mga problema, nindot kaayo paminawan mga kaigsuonan nga si Jesus Christ actually knows and He cares for us. Og ang pangutana sa kanta ganiha, sa awit ganiha, have you known that for so long years now, that He cares for us? Nakaibalo ba ta? Nakamao ba ta? Nasabtan ba nato ka na? Nga niining mga nag-aging mga tinuig, no? Daghan na kayong mga tuig nga niagi, nga ang Dios, si Jesus Christ, na adjud siya ay, unsa gani kabalaka? Care? Katagbaw sa tua? Ha? So, mao na pangutana og niini dinhi nakita nato nga gipangita kining bayhana ni Jesus Christ. Og sa nakita na niya, nagkurog ang babayi kay nahadlok. Nahadlok siya. Unya unsa ingon ni Jesus Christ iya sa verse 22, pagkalipay anak, ang imong pagsalig na kapaayo kanimo. Sa English Bible nato sa ibang translation ang gigamit diha nga phrase is, take courage, my daughter. Your faith has what? Made you whole. Mauna ang makita naton diha sa Matthew chapter 9 verse 22. Kining naa dinhi sa Mark chapter 10 verse 49. Nahinumduman ninyo katong buta si Bartimaeus. Jesus Christ actually together with His disciples and the rest of the throng, they were actually marching towards Jericho. Nangutana siguro si Bartimaeus, kinsa man ang nag-agi diha nga murag daghan man kaayo mga tawhana ang nagsulod sa iya ha? Kay buta man siya, di man sa kakita. Siguro gisultihan siya, si Jesus Christ. Unya pagkadungog niya nga si Jesus Christ niagi,
Nagsinggit siya, unsay singgit niya? Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, Son of gikusog man niya, gikusgan man niya ang iyang pagsinggit kay basi kon wala man nakadungog sa iya si Jesus Christ. So gikusgan niya nga gikusgan. Unya naay ka linaw, hilom ang tanan. Gikulbaan na si Bartimeus. Ngano man nga nangahilo man ang tanan? Unya na ay messenger gikan kang Jesus Christ, siguro one of his disciples ingon sa messenger, magkalipay ka kay gipatawag ka ni Jesus Christ. Pero kung tanawon nato kana mga kaigsuonan, diha ang pagkaplastar ni ana sa laing translation sa ato ang Bible, ang gigamit gihapon nga phrase diha is take courage. Gihadlukan o gikulbaan si Bartimeus, but he was cheered up. He was comforted by hearing the statement, take courage. No, take courage. Ang next nga story, pariha na ni sa Matthew chapter 14:27, Mark chapter 6 verse 50. After the feeding of the 5,000, hinumduman ninyo kato. Ingon diha sa to ang Bibles, dali-dali ni Jesus Christ pasakay sa sakyanan sa baruto, no? Ang iyahang mga gitutunan aron nga mohawa didto kay kung tanaw naton didto sa Mark na ay mga grupo sa mga tawo nga nagplano that they will force their way to what? Make and declare Jesus Christ King. Pero kamauna ni ana si Jesus Christ, and so ingon ni Jesus Christ sa iyang mga disciples, go, lakaw na mo. Hawa mo dinhi, lakaw mo. Unya, si Jesus Christ ni adto dito sa bukid, unya nagpray. Unya, during the 4th watch of the night, mauna ang pinaka-dulom nga panahon sa gabi. Ingon sa mga Bible scholars, possibly from 2 o'clock to 4 o'clock in the morning. Nakita ni Jesus Christ, ingon pa sa Mark, nakita ni Jesus Christ nga nangalisod na ang iyang mga disciples, kay kusog kaayong balod, kusog kaayong hangin. Unya, grabe na nga kahadlok ang nagdakop, no? Diha sa iyang mga disciples. So Jesus Christ actually went to them by what? Walking on the sea. So layo pa nakita na siya sa iyang mga disciples. Siguro kay mubadlak siya. Ambot tingali kung unsa itsura ni Jesus Christ, kung giunsa sa mga disciples nga nakita nila nga naay nagpaduol sa ilaha, nga naglakaw diha sa dagat. And just try to imagine ang ilang mga reactions diha. Daghan sa ilaha, nagsinggit nga unsa, bagat! Ha? Pero unsay ingon ni Jesus Christ, kung atong tanawon diha sa verse 27 of Matthew 14, Mark 6 verse 50, ingon ni Jesus Christ sa ilaha, ingon ni Jesus Christ, salig kamo ang iyahang translation sa ato ang Cebuan. Pero sa ato ang English translation, nag-ingon diha, take courage, do not be afraid, it is I who is coming to you. So kining phrase lagi nga take courage, iyaharan ni Jesus Christ, oy. O kung atong tanawon diha ang John chapter 16 verse 33, unsay nahitabo diha? Si Jesus Christ niingon sa iyang mga disciples, ingon niya, mubalik ko sa ako ang amahan, ug bayaan ta mo. Kay kundi kumuhawa, dili sab ihatag kaninyo ang Holy Spirit. So kinahanglan nga mohawa ko aron ihatag kaninyo ang gift of the Holy Spirit. And then later on ni anang chapter, makita naton that Jesus Christ started to talk to them about persecution. And just try to imagine how his disciples actually were kind of overwhelmed by fear. Because Jesus Christ is not going to be with them at the time, and they will be persecuted. Di ba ka mo hadlok, ana? So nahadlok ang iyang mga disciples. Pero ingon ni Jesus Christ sa verse 33, unsa ingon ni Jesus Christ? Ingon niya sa verse 33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world.
dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagulanan. Apan sumalig kamo, gidaog ko na ang kalibutan. Sa original, ang phrase diha nga sumalig kamo, be of good cheer. Sa original, ang iyahang translation ni Ana is, take courage. Take courage. Ingon ni Jesus Christ. So kung ato ang tanawon ng ato ang mga Bibles, makita nato mga kaigsuonan sa ato ang paglantaw ni ining mga tekstuha dinhi, ato ang masabtan nga kining phrase nga take courage actually is solely attributed to Jesus Christ. Jesus Christ would always talk to His disciples, talk to people, would always talk to everyone to cheer them up, to encourage them, to strengthen them in the faith. Jesus Christ would always tell them, take courage, because I am with you, I have overcome the world. Take courage. Kung ato ang tanawon, ana, ang iyang grammar sa original, giingon diha nga kana actually is present active imperative. So kining take courage nga phrase mga kaigsuonan, kini dili kini advice, dili kini counsel, dili kini suggestion, but as an imperative, this is actually a command. Sugo sa Dios. Kung atong tanawon ang iyang grammatical emphasis ni Ana, kining imperative dinhi, nagpasabot ka na nga kung dili nato kini buhaton, dili naton tumanon, lisod kayo ang ato ang madangtan, maabutan. So ingon ni Jesus Christ, iya nga gisugo si Paul, tagaan niya gimanduan niya si Paul to take courage, active. Active meaning kita sa tuang kaugalingon, we have to what? We have to take courage. Di ta mo salig ngadto sa uban. Siyempre mo salig ta, pero ang point ni Ana, nga kita mismo mubuhat og action, kita mismo mutuman. Di pwede nga atong asawa mutuman para sa tua. Di pwede nga kita mutuman para to sa tuang asawa o sa tuang anak. Kita mismo sa tuang kaugalingon magbuhat og atuang desisyon. Mo decide to take courage to obey the command of Jesus Christ. Og kumuingon gani og present mga kaigsuonan, ang iyang emphasis na kana nag-emphasize that the action should continue. In other words, we always have to take courage in Jesus Christ. Amen. Not only for 1 week, not only for 1 month, not only for 1 year, but throughout the years of our lives. Amen. Kanunay, sige-sige kana mga kauturan that we will take the command of Jesus Christ to take courage in Him. Meaning we should express a continuing courage in the face of ongoing hardship and danger. I just don't know mga kaigsunan kung unsa nga klase sa mga lisod kaayo nga mga kahimtang ang anaamo sa inyo mga kinabuhi. Nga umpisa, starting nga kita nag-Adventist, dili na nangin maayo, mahapsay, dili na kay komportable ta sa atong kinabuhi. Kay lahi na jud ang atong kinabuhi as Seventh-day Adventists. No? Lisod na kaayo. Kanang mo worship ka kada aga, kada buntag, kada gabi. Sa tua siguro dili na lisod, pero naatay mga kaigsunan nga na-struggle ni Ana, di na sila makabuhat ni Ana. Tanawan ninyo ang ato ang research nga gibuhat sa ato ang GC. Kay nakadawat man may og copy og research actually nga gibuhat sa GC kay dinhi sa ato sa Southern Asia Pacific Division ang gintas ni Ana, sila man nila Dr. Rosario. So dito nakitaan mga kaigsuonan nga only 40% of Adventists actually are having regular family worship. In other words, 60% lisod kaayo ka ng worship sa buntag, worship sa gabi, simba sa Miyerkules, simba sa Biyernes, lisod kayo na. Simba hangtod Sabado sa hapon, lisod kayo na. And it takes courage for us to what? To continue doing what we have to do as Adventists, mga kauturan, in the face of hardship and danger in our spiritual experience. Lisod kaayo ka na mga kaigsunan ka ng pagmata lagi nimo sa buntag, unya mulingkod ka bisan 15 or 10 or 15 minutes mo
Bukas ka og imuhang Bible unya magbasa ka diha. Ingon pa sa survey mga kaigsuonan, mga 30% lang ang may regular Bible reading schedule sa mga Adventists. Lisod kaayo na mga kaigsuonan sa uban. Pero kining statement ni Jesus Christ about taking courage mga kauturan means that in the face of difficulties and dangers as Adventists, mga kauturan, kung i-apply nato kini sa ato ang panahon ron, we really have to have that continuing courage. Ba? Wa ko kamao mga kaigsunan kung unsay mga circumstances ninyo sa inyong mga kinabuhi. Kada usa sa ato lahi-lahi man tag life circumstances. Lahi-lahi man tag mga struggles. Lahi-lahi man tag mga challenges. Lahi-lahi man tag mga difficulties and hardships. Di ba? Lahi-lahi ta. But here, Jesus Christ is telling us through Paul, dinhi mga kaigsunan, that we have to remain until the coming of Jesus Christ. We have to remain courageous for Him. Amen? This phrase actually, ingon pa sa mga Bible scholars, this is an idiomatic expression, meaning to not move, to be deaf to threats, and to have a heart like iron. Nga kung unsay paghadlok sa imuhada mga threats, nga unsay bungol gani sa inyo ha, bungol gapon? Oh, magpabungol rata ni ana. Unya, kinahanglan niya na atay tagipusoon sama sa iya sa leon. Gitanaw na ako mga kaigsunan kung giunsa gigamit sa secular Greek world, kining phrase nga take courage. Ug ako ang nakitaan, nga ang paggamit ni Plato, mga Greek philosophers, no? Ni Plato, ni Socrates, ni Aristotle, gigamit nila ang phrase nga take courage to mean boldness in the face of death. Nga naman nga kaisog kini sa pagatubang sa kamatayon, kay sila man nagtuo. Nga kung mamatay ka, ang kamatayon actually is but just what? Our passage to eternity. Maunay agianan aron ma-experiensyahan na naton ang eternity. So ingon ni Plato, ingon ni Socrates, ingon ni Aristotle, why problema nga bisan mapatay ka? And facing death to them actually is an act of courage. Pero kung tanawon naton ang LXX kanang Greek translation sa Old Testament Hebrew, makita nato nga kini nga phrase gigamit lang on this one reason. Para lang niining usa ka rason ngano nga kinahanglan nga magmaisugon ta tungod kay ang Dios kauban nato. Siya mutabang sa tuwa. Wa ta nag-inusara mga kaigsunan. Mao na nga nag-isog ta. So mauni giingon din ni Jesus Christ, we need to take courage. We need not be overwhelmed by fear. Why? Because He is with us. Ingon ni Jesus Christ, in the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. In the world you will have tribulation, but in me you will have what? Peace. So ingon ni Jesus Christ to Paul, take courage. Take courage, you are not alone. I am with you, and I'm going to help you. We know the rest of the story. We know the rest of the story. Nakaabot jud si Paul ngadto sa Rome, og dili simple ang iyang ministry dito, kay ang iyang giwalihan dito mga hari, mga emperors. Og makita nato nga kana tungod kay si Jesus Christ nangin kauban ni Paul. Naay usa ka istorya mahitungod kang Leonidas. Si Leonidas actually was known to be the king of Sparta. And it was told that one time he was actually preparing to make a stand with his Greek troops against the Persian army in 480 BC. So niabot ang envoy sa Persian Empire. Ingon niya kang Leonidas, walay rason nga mobabag ka sa mua. Kay daghan kaayo mig mga armies
Daghan kayo mig mga archers kanang magpana. Kakon paluparon nila ang ilaha mga arrows, muagi kana diha. No? Sa kahawaan o niya, matabunan ang silak sa adlaw, mauna kami kadaghan. Ingon ni Leonidas, with a great spark of courage, ingon ni Leonidas, kung mao man jud na, awayon namo kanang Persian armies, ngadto sa kadulom. Kung padulmo niya ang adlaw, didto na lang namo sila awayon sa kadulom. And fought he did. Ingon pa sa story. And Leonidas, with his famous, strong, valiant 300 armies, died with him. Sa kalibutan, mauna ang timos nga courage. Pero sa atua as Adventists, unsa ang timos nga kaisog nato? Dili tungod sa atua, kundi tungod kay si Jesus Christ, kauban nato. Niining kabuntagon, pila ba sa inyuha ang malipay nga si Jesus Christ naghatag og assurance sa atua nga kung mo gawas ta diha, mo buhat ta iyang buhat, ma-experience nato iyang presensya, nga kauban siya nato, unya gikinahanglan nga magsalig kita diha sa iya.